Naputol po kanina for the second video na meron ako. Konti lang. Pero hindi ko alam bakit. Kasi may nagsa-session log. Laging session log. Hindi ko alam kung bakit. So, sabi ko sa inyo, hayaan nyo kung dumanda. Kasi, pruweba nyo yan. So, sabi ko sa inyo kanina, magkano po ang buhay ng mga Filipino pag nawala na ng malay? Nawala na ng malay means nagiging memories na lang para sa kanilang pamilya. Para sa kanilang kaibigan. It cost 200,000. It cost less than 300,000. It cost more than 300,000. So, ano po sa tingin niyo, mga Filipino? Mga kababayan nating Filipino, especially nagtatrabaho as workers, domestic helper. Kasi, he's included, the word workers, barista kasi, and OFW. Ano sa tingin ninyo ang rights ng mga Filipino ganun? Sino po ba talaga ang magbibigay ng tinatawag na karapatan? At sino po ba talaga ang may karapatan para kumuha ng buhay ng mga Pilipino? So, this is my third videos, and makinig po tayo dito kay sir. Sabi niya, magsasubscribe ako dito, tagal ko na pala dito. Sabi niya, nakakalungkot na balita sa kababayan nating OFW barista sa Saudi Arabia. Kasi, alam niyo na po. Kakasabi ko lang kanina, pero hindi na kaya ng kanyang utak. It's because, alam niyo po, di ba sabi ko sa inyo, pag mayroong something na nangyari sa ulo, there's a possible, maybe now it's okay, but later, maybe susuka ka. That's the warning signs na delikadong-delikado. Kasi, yung daanan ng dugo ay hindi na po proseso ng maayos. Yung oxygen meron din. Nakaka-apekto din po yan sa ating heart. Sa lahat ng nerves na meron tayo. The brain, it's difficult. Especially kung alam nila. Nakinig po tayo. Kung matatandaan
nyo, may isa tayong kababayan sa Saudi Arabia ang natagpuang duguan sa isang kalsada na kumatos ngayon sa isang ospital. Lumalaban pa si kabayan para sa kanyang buhay, ngunit ikinakalungkot natin ibabalita na ang nasabing kababayan natin ay pumanaw na nito lamang madaling araw. Ibinahagi yan ni Kabong Concha. Itong live na ito ay tungkol po doon sa OFW na narukuhan na walang malay na sinaktan. And nasagura na ngayon, dinala ng ating MWO. At siya'y pinusko ngayon. At sa lahat kayo ay humingi ng justisya sa nangyari sa bayan natin. Kaya ako nag-post. Now, do you think na makukuha niya? Do you think na makukuha ang justice? Hindi po ko. Except na lang pag may nakakitang Filipino. And except na lang pagtakot na naman. Dahil ang batas ng Saudi, pag tumutulong po ang kapwa Pilipino sa Pilipino, there's a possible na may kalalagyan. Hindi ko alam kung anong meaning ng kalalagyan. So, Sir Arnel Ignacio, tatanong ko, makukuha ba nito ang justice 100% at rights bilang isang OFW? Kung ibahagi sa inyo ang ilan po sa aking mga karanasan tungkol sa ganyang bagay, maraming beses po naka-encounter ng mga OFW na sasatan sa labas. Yung natikipuan sa labas na hindi maganda nangyari. Pero pa nga nahuli pa nga po na kung paano po nanakawin isang toxic. Isa ko na nakasayo naman sakyan. Isang sakyan na nakablot. Marami pong ganyang pangyayari na nangyayari po sa Saudi Arabia. Kaya ang aking mga kababayan, ingatan lang po nyo, lalo po nagtrabaho sa mga gabi, sa mga kasulad ng barista. Lang yan, nagtrabaho po ng mga delikadong lugar. And yung naglalakad sa daan nag-iisa, ingatan po yung sarili. Yung pong nangyari nung worker na yon, ang trabaho ng worker po na yon ay isang barista. Ang nakwento sa akin nung pinost ko yung nangyari na yon, mayroon po isang nag-message po sa akin at mga kakilala yung babae ng lalaki na yon, nasabi po sa meron mo something nangyari kay sir? Tulungan niyo naman po akin, although we are not confirming yet, but sinabi sa akin, kinumpirm lang ng mga kasama sa trabaho, ng nasabing worker po ay namatay na kanina madaling araw. Opo, yun sinabi sa akin, namatay po kanina madaling araw yung worker, yung sa hospital. Kaya nakakalungkot po na yung magandang klaseng situation na kasi ilang beses po naranasan yan sa Jeddah, ilan na po mga OFW na nakatulungan ko po na ganyan. Yung isa, yung ninakawan po na inabutan ng bag sa may malapit sa Binwood, at yung iba sa Pasalilla, diyan po sa may Erpan. Marami po na mga kababayan tayong ang nai-experience yung ganyan. Kaya ang aking kong pakiusap sa lalo ng mga babae, mahilig malaki sa may gate, sa mga gabi, please ingatan niyo po ang sarili niyo
dahil hindi po biro yung nangyari sa iba kabayan. Nang sabi sa akin, siya ay nilabas sa kose na wala ng malay. At may tama rin dito yung pagkasabi sa akin. Noon nagkwento sa akin na kakilala noon. Dahil kaya rin po anong trabaho ng worker, ang sabi nga na ang work niya raw ay sa barista na katrabaho. So, lumalabas na gabi. So, maaari pumasok siya or papamuwi. Kaya, iyan po ang aking panawagan po sa inyong mga kaibigan. Mag-iingat po kayo dyan dahil hindi po zero ang nag-iisa mga lalo na pag mga babae. Please, marami po kong experience sa ganyan. Yung iba, meron pa ako na-record talagang bukong sarado. Nakakawa. Kaya ako, nung binasa ko yung police ko, nalala ko yung nangyari noon. Kaya gusto kong i-share sa inyo lahat ito. Na yung pong kababayan natin yun, ayon sa nabalita sa akin, ay namatay na po kanina madaling araw. We're not confirming this, but as per Yan po yung life matter na pwede kang mag-decide as doctor, as nurse, or magbigay ng consent. You can handle with your own as profession kung kailangan operahan. Kailangan mo for sake na mabuhay ang pasyente. bigay sa akin na sinabi sa kanila na confirm daw na namatay na yung OFW. But we get this info from body, nag-set po beses sa akin ngayon. Kaya ibinabahagi ko sa inyo kung itong ganong klase na pangyayari para mag-ingat po ang ating mga babayan. Hindi po hindi ko masasabihin ko ano ang lahi yun ng dahil syempre mahirap naman narinig tayo yun. Hindi natin ko-confirm mga pamagigit lahat ng mga yun. But according to him, the guy, the OFW has been dead. Namatay po kanina madaling araw po. Yun po ang sinabi po sa akin. And I hope kung totoo man ito, sana makuha ni kabayan ang justisya sa kanya. Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Tipid-tip! Naibarato nga pang pahumot sa sanina. Dapat usa. Kaya barato ang pakiros, gasto gihapon sa kadaghan gamiton. Usa ka sa siya sa Downy, tipid ug effective. Humot na, nakabarato pa ka. Downy, it's tipid. Nagpapasalamat din tayo kay Kabong Concha dahil kahit hindi pa siya totally magaling, ay patuloy pa rin siya nagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayang OFW. At sa mga hindi pa nakakapanood kung ano ang nangyari kay kabayan sa Saudi Arabia, eto yun guys. Naghahanap ng kasagutan ng mga kaanak ng isang OFW sa likod ng kanyang sinapit sa Saudi Arabia. Comatose ngayon sa ospital ang Pinoy na natagpo ang duguan at walang malay sa isang kalsada roon. Nakatutok si JP Soriano. Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapit sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuyang gusali, duguan at walang malay. Dahil sa lakas daw ng... Diba, ang kwento nilabas siya.
ni Sir Kabong Kotsa. Ang kwento na naman, natagpuan nakabulagta sa kalsada. Baka yung scenario is tinignan talaga kung pwede pang mabuhay. Diba? Or kung may hininga pa, saka iniwan. So, ako po'y magtatanong, sino po ang nagdala sa kanya sa ospital? Ilang tao po? At ano pong aksyon ng isang hospital? Dahil, for example, kung Filipino, posible po yan na mag-a-action, magbibigay alam sa polo, embassy, or sa ating gobyerno. Pero pag direct call lang po, at nilagay sa ambulance, at totally direct OR, pwede po yun. Ngunit ano pong action ng mga staff while doing operation? Kung ibang lahi po ang gumawa ng action. And it's not possible na hindi sasabihin or may something na naman na bayaran na nangyayari. Dahil like me, sa ortho po, nakakapag-isip po ako ng ganun. So, the real action, sino po ang nag-inform sa ating gobyerno nang siya po ay nasa hospital? From the start, receiving the patient, what the action of, what do you call that? Like us, kalimutan ko eh. Para ma-inform ang kapwa nating gobyerno, sa Middle East para makontak ang pamilya. If yung gumawa noon, for example, after operated, bago pumuntak sa pamilya, no po. It's not acceptable po. Kasi ang dami niyo po dyan. Not only doctor, kasi sa informasyon po, mayroon na po yan. Ngayon po, kung hindi niyo po kilala ang pasyente, andyan po ang gobyerno natin sa Middle East. Para sila po ang gumawa kung ano po ang real identity ng isang OFW. Bakit? Yung informasyon ba? Kasama ba sa operation?
Naoperahan po. Kumatos, kung hindi po naoperahan at nakumatos po, hindi ko po alam. I'm not the doctor. But, for me, it should be, or do x-ray. X-ray bang tawag sa, sa ulo? Para makita kung ano ang problema. Blood clot po. Bumubuong dugo sa ugat ng isang pasyente para there's a possible po na mawalan na talaga ng malay kung walang action 100% po. That's what we call the doctor can decide immediately for life matter. I am right or no? Kasi dito and that's not possible po na may mangyayari sa Filipino. Nainis siya. Lahat po ng operation with consent po. Yes po. But for the emergency na kailangan operahan, doctor can decide immediately. Natutunan ko lang din po yan sa aking paaralan at sa review center ko po. Pasensya po kung nagbububuhan ako. Talagang bobo lang po talaga ako. Salamat po, sir. Kaya nga po, hindi ko alam. Now, kung ang Filipino ay hindi allowed for the emergency operation, it's because life matter. Hindi ko alam. Kasi you can do that. Multitasking. Inform the government. Wala po bang polo at embassy? And it's not possible na saan ba siya nawalan ng malay? Malayo ba sa trabaho? Or malapit lang sa trabaho? And the plate number of the car, and that's not, and even the ikama, even the phone, what is inside the car, it's impossible. You don't know the identity of that Filipino workers. So you can handle immediately. So, how long she spent that kind of bed? Kasi, the duration of life, only a little bit of time. Pag talagang hindi na nagpo-proseso
yung ano natin sa brain. It's because may namumuo ng dugo. Kaya nga ang high blood nga eh, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng paralyze. Hindi nagfa-function ng maayos ang ating dugo. Hindi tayo nakakahinga. Ganon din po sa ulo natin. Ang ulo, ang brain, ang pinaka-importante sa lahat. Proseso. So, yun lamang po ang tanong ko. Makinig po tayo. Kasi pagtapos ito, magbabanlaw ako, mag-ahang ako. Ang dami ko nilaban. Third batch po yun. Ang palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Comatose o walang malay si Jason sa isang ospital sa Saudi. Palo sa ulo? Ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas, ikinuwento Naninigurado yan sila. Kasi alam nilang napakadelikado po ang ulo. daw sa kanila ng kasamahang OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng pangyayari. Nakita daw na tumalon yung kapatid ko. Tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto ko mawala. Wala po yung wallet, cellphone niya eh. Tsaka yung malala na tama niya po sa ulo. Sa ulo po dito sa may batok po. Tapos yung dito sa katawan niya, dito. Yun lang po kasi may sakal ay sinakalo yun eh dito. Kasi may ano daw sabi. Opo. So there's a tendency talaga 100%. Ang biyahe ni Jason na tumatayong ikalawa niyang ina, wala raw nabanggit na kaaway o nagbabanta habang nasa Saudi. Masayahin siyang bata. Hindi po siya barumbalong tao. Ano po siya, friendly. Mahirap po tanggapin. Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OWA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyong ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa umanong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang OWA. No. Kaya nga, di ba? Ako po yung magtatanong ulit, sa daanan po ba, hindi po ba nakukuha? May mga buildings po ba doon? Wala po bang CCTV na pwedeng magawan ng paraan? That's the law. When it comes to life matter. And we need to protect both sides. Who are telling the stories. Only me. Ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities, gaya ng police report. Iniimbestigahan pa po, hinihintay natin No. yung police report. Police report. Diba? Nung nangyari yon, and how many minutes before na-actionan na dinala siya sa hospital. So, doon pa lang. Alam ko naman na not immediately 100% darating yung yung ambulance. Pero, ang tanong ko, ambulance ba talaga ang nagdala sa pasyente? Kasi whatever happened, kasi magti-trigger ang lahat ng sitwasyon. No, so paano talaga yung nangyari? But right now, siya po ay nasa hospital at nung una siyang sinugod, brain dead siya. So para nakakomatose siya, pinasok siya sa ICU and then he was successfully operated.
Habang wala pang linaw ang kaso ni Jason, gagabayan daw ng OWA sa emergency repatriation hanggang sa reintegration. So, before operated po ba, in-examine yung ulo niya muna. Tinignan muna kung anong meron sa ulo, kung saan banda, at yun lang po ba talaga. Natutunan ko lang din niya sa Korean, ha? Kasi pinag-aaralan nila, ganun. Kung anong posibleng opera ba. True po yun. Niloloko ko lang. But before doing action, especially operation, they need 100% secured. Ganun po ba yun? Diba pag operahan yung ulo? Or baka naman may sugat na talaga sa ulo. Tinignan lang at tinahi. Ako'y magtatanong po, duguan po ba ang workers na yan bago nyo na-receive sa hospital? May sugat po ba ang ulo? Ano po bang report doon? Medical assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya. Kaya sa mga Ngayon, pinicturan ba? Kasi before doing the operation sa ulo, except na lang pag meron talagang so kung walang sugat, there's a possible na titignan talaga ang ulo sa neurology. Hindi ko alam kung anong tawag niyan, basta scan. Scan ba? Basta, ipapasok yung niya doon, titignan. Before sila gagawa ng aksyon. Pero, kung may sugat na talaga, immediately, talagang gaganunin talaga nila. Yun lang pagkakaunawa ko. Ipagpasensyaan niyo po ang aking kapangahasan sa aking mga malilikot na hinasyon sa mga kasong ganito. Mga kababayan natin dyan sa Middle East, lalong-lalo sa Saudi Arabia, ay magdoble ingat kayo dyan mga kababayan. At so, life matter po. Kaya, hindi ko alam. 100% justice. Report. What is it inside? Ayan. Maraming pa salamat meron pa ako. Salamat. Thank you.